Umaasa pa rin si Vice President Jejomar Binay na ikokonsidera ni Pangulong Aquino ang pag-endorso sa kanya sa 2016 national elections. Ngayon man, agad sinabi ng palasyo na maiging hintayin na lamang ang anunsyo ni Pangulong Aquino kung sino ang kanyang susuportahan sa susunod na halalan. Ito ang ulat. Umaasa pa rin si Vice President Jejomar Binay na makokonsidera siyang i-endorso ni Pangulong Noynoy Aquino para maging susunod na lider ng bansa. Hanggang sa araw ng halalan, nagkaroon ng ating makasakali na makonsider Pangulong Aquino. Pero in the matter of sino endorso niya, that is Pero ayon sa palasyo, pangunahing hinahanap ni Pangulong Aquino sa kanyang magiging successor ang kakayahang ipagpatuloy ang mga reforma ng kanyang administrasyon tungo sa daang matuwid. Sa ngayon, wala pang nababanggit na pangalan ng kanyang susuportahan sa pambansang halalan sa Mayo 2016. Kaya't mainam na antabayanan na lang daw ang kanyang formal na anunsyo tungkol sa magiging standard bearer ng Liberal Party pagkatapos ng kanyang huling State of the Nation address sa ika-27 ng Hulyo. From that standard, one can gauge who will, does a candidate follow that standard, and I won't be able to speculate on who the candidate is, but that would be a fair way of benchmarking all the presidential balls. Sakali namang palaring maging susunod na punong ehekutibo si papatuloy umano niya ang magagandang programa ng Administrasyong Aquino tulad ng paglaban sa graft and corruption. Ito ay kahit pa nadadawit siya sa mga ganitong kaso sa kasalukuyan. The point is, this is what we want. Hindi ako nakatiking ng suspension. I never was suspended from office because of the sackload of charges against me. Kasi Ipagpapatuloy rin daw ni VP Binay ang pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao, maging ang paglaban ng bansa sa pagmamay-ari nito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit hindi raw dapat maapektuhan ng bilaterals ng bansa sa ibang co-claimant tulad ng China, bagkus dapat mas patatagin pa natin ang ugnayan sa kanila na makatutulong sa paglago ng ating ekonomiya. Nilinaw naman ng pangalawang Pangulo ang isyong tila may pinatatamaan siya nang sabihin niya na kakayahan, karanasan at malasakit sa kapwa dapat ang maging mga katangian ng susunod na presidente. So kung mayroong nakatama sa sagana ko, yun po ang presentation ko sa sarili ko, yun po ay pinakita. Samantala, wala pa ring napipiling katandem ang search committee ng United Nationalist Alliance o UNA para sa kanya. Subalit kung si VP Binay raw ang tatanungin, maging vice-presidente ay yung may sensitivity, makakatulong sa atin sa Pangulo, lalo-lalo na sa bahagi ng ekonomiya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.